Tayo po ay umupo para sa humilya. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Sa araw na ito, ginugunitan natin ang tinatawag na pagpapakasakit ni Juan Bautista. At ikinuwento sa atin ng Ebanghelyo ang pinakamatinding naging pagpapakasakit ni Juan Bautista. Pagpapakasakit alang-alang sa katotohanan, alang-alang sa pagiging tapat sa kanyang pagiging propeta. Pagpapakasakit para sa Diyos. At ang lahat ng ito ay dahil kilala ni Herodes itong si Juan Bautista. Matuwid at banal na tao itong si Juan Bautista. At sinasabi pa ng Ebanghelyo, gustong-gustong makinig ni Herodes sa pangangaral ni Juan Bautista. Tama naman ang lahat ng sinasabi ni Juan Bautista. At tunay isinasabuhay ni Juan Bautista ang kanyang ipinapangaral. Kaya bilib si Herodes kay Juan Bautista. Pero hanggang doon lang yon. Kilala bilang banal at matuwid na tao, magaling mangaral, isinasabuhay ang kanyang pangangaral. Pero alam ni Herodes, hindi niya ito kayang gawin. Hindi niya kayang tularan ang halimbawa ni Juan Bautista. At ito ang isang nakakalungkot na bahagi sa buhay ni Herodes. Alam niya kung ano ang mabuti, alam niya kung ano ang dapat, at alam niya kung ano ang katotohanan. Pero mas pinili niya ang kumapit sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang posisyon, sa kanyang karangalan. Mas mahalaga para sa kanya ang lahat ng ito kaysa sa katotohanan, kaysa sa kabutihan, kaysa katapatan. Kaya talagang masasabi natin na dahil dito, nakakalungkot ang buhay nitong si Herodes. Bagamat masasabing nasa kanya na ang lahat, hindi siya masaya. Alam niya sa kanyang sarili, hindi siya nagiging totoo. At sinubukan siya ng Diyos sa pamamagitan ng kung ano ang nangyari sa kanyang kaarawan. Marami siyang invited guests at doon nagsayaw ang kanyang anak. Tuwang-tuwa ang mga nandoroon. Halos bilib na bilib sila sa galing ng pagsasayaw nitong anak na ito. At nakapagbitaw ng salita si Herodes. Hingin mo sa akin ang anuman, kahit kalahati ng aking kaharian, at ibibigay ko sa iyo. At itong anak nagpunta sa nanay, at ito na yung pinaka-iintay na pagkakataon ng nanay na nagkikimkim ng galit kay Juan Bautista. Hingin mo sa iyong amang hari ang ulo ni Juan Bautista at ibigay mo sa akin. Nakakatakot kapag ang tao ay nagkikimkim ng galit. Nagkikimkim ng inggit, nagkikimkim
ng sama ng loob. Kasi nandito lahat yan. Naiipon, napupuno. At kapag nakakita ng pagkakataon, aatake. Nangyari kay Herodias. Nagkimkim siya ng galit kay Juan Bautista dahil sinasabi ni Juan Bautista sa kanya ang katotohanan. Ang kinakasama mo ay may asawa. Nagagalit si Herodias kay Juan Bautista at siguro sinasabi niya sa kanyang sarili, may araw ka rin. At ito na yung araw. Hingin mo sa iyong amang hari ang ulo ni Juan Bautista. At dito sa matinding pagsubok na ito kay Herodes, siya'y bumagsak. Sabi ng Ebanghelyo, nalungkot si Herodes sa sinabi ng anak. Pero dahil sa kanyang salitang binitiwan na narinig ng mga nandoroon, wala siyang magawa. Mas pinili niya ang maduwag kaysa manindigan sa katotohanan. Kaya mga kapatid, ang kapistahang ito ng pagpapakasakit ni Juan Bautista ay kapistahan na nagpapaalaala sa ating lahat. Huwag nating tolaran ang halimbawa ni Herodes. Gusto ko yung sinasabi mo maganda. Gusto ko yung napapakinggan kong homilya mo, na i-inspire ako. Pero hindi naman isinasabuhay. Huwag nating tularan ang halimbawa ni Herodias. Nagtatanim ng galit, ng sama ng loob, ng inggit sa puso. Kaya dinadala siya nito para maghanap ng tamang pagkakataon para isabog ang galit na ito, na kapag isinabog, nakamamatay, nakasisira. Ang tularan natin ay si Juan Bautista. Nanindigan sa katotohanan, naging tapat sa salita at gawa. Bagamat ang naging kapalit nito ay ang kanyang buhay, sa lahat ng mga propeta, tanging si Juan Bautista labang ang pinuri ni Jesus. Sapagkat alam na alam ni Jesus ang katotohanan, ang katapatan, ang paninindigan na ipinakita ni Juan Bautista.